Arda's point of view. Tahimik kong pinagmamasdan ng aking sarili sa salamin habang pinakikinggan ang litanya ng aking tiyahin. Wala sa sariling hinaplos ko ang kanang bahagi ng aking muka, kasabay ng pagsikip ng aking dibdib. Galit na galit ang aking tiyahin ngayon dahil sa nagawa ko. At kung magalit pa naman siya, napakasakit niyang magsalita. Kaya ka siguro hindi isinama ng nanay mo sa bagong pamilya niya. Kasi pangit ka na nga, wala pang kwenta. Napakasimple lamang ng aking inuutos. Bantayan ng barbecuehan kasi may inaasikaso ko sa bayan. Tapos mababalitaan ko na lamang na may sinampal ka na lalaking customer. Dahil ano, binastos ka? Abay tumingin ka nga sa salamin para namang makita mo kung kabastos-bastos ka bang talaga. Nakagat kong ibabang labi ko upang pigilan ang aking luha. Masakit nga siyang magsalita pero kahit ganun, hindi ko pa rin magawang magalit sa kanya. At mas iniintindi lamang siya kasi kahit hindi niya ako anak, inalagaan niya naman ako at mas matagal kaming nagsama kesa sa totoong nanay ko. Hindi niya ako iniwan kahit inis na siya sa akin. Hay nako, kung hindi lang talaga nagpapadala ng sustento yung nanay mo baka pinaalis na kita rito. At narinig ko na lang padabog na pagsasara ng pinto ng bahay, kaya't napabuntong hininga ko. May sunog ako sa kanang bahagi ng aking muka. Kasama ko na ito ng 10 taon at dahil din dito, nagiging pangunahing dahilan ito ng panguhusga sa akin. Pero kahit ganon, hindi ko kailanman pinagsisihan na ganito ang nangyari sa aking muka. Kasi kapalit naman ito ay ang kaligtasan ng aking kakambal sa sunog. 10 taon ang nakakalipas. Simple lang naman ang buhay namin noon nang kasama ko pa si nanay at ang aking kakambal. Masaya naman kami kahit kaming 3 lang. Pero dahil sa trahedya na ito, nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ni nanay. Nagalit siya sa akin kahit na naligtas ko naman ang aking kakambal. Iniwan ko kasi saglit ang aking kakambal na sakitin at natutulog sa bahay para makipaglaro. Hindi inaasahan ng pagsabog ng LPG ng kapitbahay. Kaya nang sagipin ko ang aking kakambal, nasunog ang kanang mukha ko. Akala ko, ayos na. Ang mahalaga naman iligtas kong kakambal ko. Pero galit na galit si nanay. Mas lalo pang nagkalamat ang aming relasyon nang makilala ni nanay si Sergo, ang asawa ni nanay. Nang ipinakilala niya kaming kambal sa lalaki, ayaw niya sa akin kasi salot daw ako. Kaya nang nagpakasal na si nanay, hindi niya ako isinama sa bagong buhay niya at iniwan sa kanyang kamag-anak. Ano, pinapagalitan ka na naman ba ng matandang yon? Agad na bungad ni Nadine, ang aking kakambal, nang makipagkita na naman siya sa akin. Palagi niya itong ginagawa kahit pinagbabawalan na siya ng pamilya niya. 1 beses sa 1 buwan siyang bibisita sa probinsya na halos 100 kilometrong layo mula sa kanila para lang dalhan ako ng magagandang damit, masasarap na pagkain at iba pa. Kaya kahit iniwan ako ni nanay, hindi ako iniwan ng aking kakambal at sapat na yun sa akin. Sanay na ako. Sinampal ko kasi yung customer Ikaw, mukhang matagal kang nakabisita 2 buwan. Akala ko kinulong ka na ng papa mo kasi ayaw na bumibisita ka rito, di ba? Naibagsak rin niya ang kanyang balikat. May problema kasi ako ngayon, Narda. Kaya matagal akong hindi nakabalik. Baka nga hindi na talaga kita mabibisita Nag-aalala ko siyang tiningnan. Bakit naman? May problema ba? Ginulo niya ang kanyang buhok at may ipinakita sa kanang kamay. Kasal na ako, Narda. Namilog ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Ha? Ikinasal ako sa isang lalaki na may anak na. Hindi ko matanggap. Gusto ko pa nga mag-travel around the world. Pero si mama, porket mayaman ang lalaking yun, ipinain ako. Wala rin ako magagawa kasi nalulugi ng negosyo ni papa. Ayaw bumalik ni mama sa pagiging pobre. Kaya kasal ang solusyon. Hindi mo ba gusto ang lalaking na asawa mo? Umiling siya. Naku, hindi. Pangit ng ugali. Kaya siguro single dad kasi iniwan ng girlfriend niya. Isama na rin yung anak niya na pinaglihi yata sa sama ng loob. Sobrang maldita. Kaya siguro walang nanay. Hindi deserve. Akala niya naman yata na gusto kong maging nanay niya. Hell no! Ramdam ko ang gigil ng aking kakambal at ginulo niyang muli ang kanyang buhok. Ayoko na. Tumakas lang naman ako
Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na kasal na ang aking kapatid. 20 anyos pa lamang siya. Sobrang bata pa para mag-asawa. Pero 2 buwan na rin naman kayo, hindi ba? Baka magustuhan mo rin naman siya kalaunan. No, of course not. I swear hindi ko siya magugustuhan kahit kailan. At saka ang tanda na niya kaya. He's already 25, samantalang ako 20 pa lang ako. Hindi kami bagay sa isa't isa. Nanatili lang akong nakatingin sa kanya. Kahit papano, swerte pa rin pala ako. Kahit hindi ako nasali sa kayamanan nila, walang nagdidikta sa buhay ko. Nagagawa ko pa rin ang gusto ko. Nang tumahimik kami pareho, napatingin na lamang ako sa kalangitan. Ang ganda ng araw ngayon, lalo na ng kalangitan na may pinaghalong putit bughaw. Hindi masyadong mainit ang panahon, kaya direkta kong natitigan ng mga ulap. Narda, o bakit? Gusto mo bang makaalis dyan sa inyo? Ha? Umayo siya ng upo sa damuhan at tiningnan ako. Gusto ko ring umalis sa amin. Gusto mong makasama si Mama, right? Bigla akong kinabahan. Anong sinasabi mo? Pwede kang magpanggap bilang ako, Narda. Iyang sunog sa mukha mo, pwede natin yang ayusin. Ipapaayos natin yan. Ipaparitoke. Diba? Payag ka ba? Hindi ako nakapagsalita. Mabait ka naman eh. Mapapakisamahan mo rin ang asawa kong demonyito. Magpanggap ka lang na ako. Napasinghap ako. Mukhang hindi magandang ideya yan, Nadine. Para nating niloloko. Please, pagbigyan mo na ako. Ayoko sa buhay ko ngayon, Narda. Sakal na ako eh. Kung pwede nga lang na dito na ako kasama ka kasi payapang buhay mo. Ayoko sa buhay kong ito. Hindi ko to gusto. Kumirot ang puso ko lalo na nang makita ko ang luha sa kanyang mga mata. Gusto kong umalis, Narda. Kahit ilang buwan lang. Babalik din naman ako eh. At saka ipapaayos natin yung mukha mo. May pera naman ako. Kasalanan ko naman kung bakit ka nagkaroon ng ganyan. Please, Narda. Gusto kong pagbigyan ng aking kambal ngunit hindi ko maiwasan ang mangamba. Gusto kong makasama si nanay pero dahil sa nangyari sa amin, para bang ayos na rin na hindi niya ako isinama. Ayokong makatanggap ng masasakit na salita mula sa kanya. Ilang buwan ka ba kasing mawawala? Nanlaki ang mga mata niya sa tanong ko at sumilay ang ngiti sa labi. 6 months, Narda. Payag ka na, please. Bumuntong hininga ako at tumango. O sige. Hindi ako nagpaalam kay Tia. Alam ko kasing galit pa siya sa akin kahit ayaw kong dagdagan. Basta na lamang akong umalis at sumama kay Nadine. Nagtungo kami sa kilala niyang plastic surgeon para ayusin ang mukha ko. Kyle, this is Narda, my twin sister. Pakilala ni Nadine sa akin sa isang binatang doktor. You have a twin? Gulat na tanong ng doktor at hindi makapaniwalang tiningnan ako. Yes, and we really need your help right now. Gusto kong ibalik mo sa dati ang mukha niya. Just like me. Ako ang magbabayad. Alam ba to ng pamilya mo? Kinabahan ako bigla. I trust you, Kyle. Hindi mo to sasabihin kay mama at papa, right? Tiningnan ko ang doktor na tumangulang. Of course, Nadine. I won't tell your mama. Tumingin siya sa akin. Come here. Tiningnan muna ng doktor ang aking mukha para malaman niya kung ano nga ayusin. Hindi muna kami nagsimula sa araw na yon kasi marami pa siyang itinanong sa akin. At nang sumunod na araw, may briefing pa kaya't sa ika-3 araw na ako naritoke. It took me days to recover at halos hindi ako makapaniwala nang tingnan ko ang aking sarili. Kamukhang kamukha ko na si Nadine. Do you like your new face? Naluluha kong tiningnan si Nadine. Thank you. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Ang ganda-ganda mo na lalo. At sa kanya ako marahang niyakap. Matapos ang retoke ay tinuruan niya ako kung papaanong magdamit ng katulad niya. Ang sabi niya, hindi siya mabait sa bahay ng asawa niya. Kaya dapat raw magmaldita ako ron. Bukod ron, pinagupitan din niya ako ng katulad ng kanyang buhok. Mahaba kasi ang buhok ko habang sa kanya maiksi. Kaya't nasakripisyo talagang buhok ko sa pagpapanggap na ito. Mukhang handa ka na, Narda. Ani Nadine at inihinto ang kanyang kotse sa malayong bahagi ng bahay nila ng asawa niya. Hanggang dito lang ako. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba,
kaya hinawakan niya ang aking kamay. Don't hesitate to call me kung may problema, okay? Thank you so much, Narda. Hindi mo alam kung gaano mo akong pinasaya sa pagpayag mo. Basta, 6 months lang ah. Tumango siya't niyakap ako. Matapos ang ilang segundo na yakap, bumaba na ako sa kotse at ngumiti siya sa akin. Mag-ingat ka, Anya. Ikaw din, mag-enjoy ka sa travel mo ah. Kapag nagtanong ang asawa ko, sabihin mo lang na pumarty ka lang sa kaibigan. Pero hindi naman yung nagtatanong kasi wala yung paki sa akin. Kaya hindi mo kailangang mabahala sa kanya. Sa bata naman, tiisin mo na lang pag-uugali. Iyon ang huling inihabili ni Nadine bago niya ako iniwan. Napabuntong hininga na lang ako at naglakad patungo sa bahay nila bilang si Nadine. Maligayang pagbabalik, ma'am. Pagpasok ko sa gate, bumati sa akin ng isang kasambahay na nakayuko pa. Thank you po. Gulat na nag-angat ng tingin sa akin ng babae. Pati ako, nagulat kasi dapat mataray ako rito. Kaya bilang pambawi sa katauhan ni Nadine, umirap ako't naglakad patungo sa entrance ng bahay. Pagdating ko sa may pintuan, wala sa sariling hinubad ko ang aking suot na sandals at pumasok na sa loob. Kaso tinawag ako ng isa pang kasambahay. Ma'am! Napalingon ako sa kanya. Lumapit na siya sa akin dalang sandals ko. Oh, bakit? Naiwan ho ang sandals ninyo. Napakurap-kurap ako. Hindi pala pwedeng iwan? Nakalimutan ko. Tumikim ako at kinuhang sandals mula sa kanya. First day of pagpapanggap, palpak agad ako. Nakalimutan ko na wala pala ako sa bahay. Nasa bahay ako ng mga mayayaman at hindi nila iniiwan ang kanilang sandals sa labas. Sinuot kong muli ang sandals ko at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi wala naman akong kaalam-alam sa bahay. Mabuti na lang at nakita kong isang lalaki na matalim na nakatingin sa akin. Base sa litrato na ipinakita ni Nadine sa akin, mukhang ito ang asawa niya. Para siyang Angry Birds dahil salubong na salubong ang makapal niyang kilay. Bakit ngayon ka lang? Inisip ko agad ang sinabi ni Nadine. Nagparty ako kasamang kaibigan ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa braso. May asawa ka na, nagpa-party ka pa rin. Wala ka talagang kwenta. You're a brat. Hindi ako nagpakasal para pasakitin mo ang ulo ko. Confirmed, masama ngang ugali. Hindi ako brat. At saka masama naman ang ugali mo kaya okay lang na pumarty. Magparty ka rin kung gusto mo para naman mabawasan yung kademonyohan dyan sa ugali mo. Matutulog na ako. Bye. Hindi ako sanay na magsalita ng masama sa hindi ko palubos nakakilala. Pero kailangan kasi ako nga si Nadine ngayon. Nilagpasan ko na siya't dumiretso sa isang pintuan. Kaso tinawag naman ako ng kasambahay. Ma'am, saan ka ho pupunta? Hinawakan kong doorknob at binalingan siya. Matutulog. CR po yan. Namulang mukha ko sa hiyat na patingin sa pinto. CR to? Diyos kong ganda naman ng pinto ng CR. Napasulyap tuloy ako sa lalaki na mukhang hinuhusgahan ako. Nagpanggap agad ako na masakit ang ulo. Medyo lasing ako kaya hindi ko namalayan. Asa may kwarto ko, nahihilo kasi ako Palusot ko. Sasamahan na ho kita, ma'am. Nabuhayan ako sa sinabi ng kasambahay at sumama ako sa kanya. Nang sulyapan ko muli ang lalaki, ganun pa rin ang kanyang tingin. Umiwas na lang ako kasi baka madapa pa ako. Sayang, ang gwapo pa naman ang asawa ni Nadine. Kaso ang pangit ng ugali. Naiintindihan ko na tuloy ang aking kakambal. Nagising ako ng maaga kinabukasan dahil sa sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Para itong galit na galit kahit may muta pat laway pa ako. Hindi ko natanggal kasi tinakbo kong pinto na halos sirain na sa lakas ng katok. Pagbukas ko, kumunot ang noo ko nang wala akong nakitang tao. Hey! Napaigtad ako't gulat na nagbaba ng tingin. Nakita kong isang batang babae na nakahalukip-kip. Malditang muka at kamukhang kamukha ng Mr. ni Nadine. Hello? Why are you not waking up early? You're my mother, remember? Ay, malditang Inglesera. Mapapasubok pa yata ako Sorry, what do you want? Umawang ang labi niya sa tanong ko. Napakamot ako sa aking buhok kasi hindi ko alam kung paano ko ito patutunguhan. Pasensya na kung natagalan ako sa pagising. Ano bang gusto mo? Ngumiti ako sa kanya na nagpagulat sa kanya ng husto. Napakurap-kurap pa siya.
bago niya ako itinulak at tumakbo pababa sa hagdan. Hala, baka madapa ka! Agad ko siyang sinundan kahit na para akong tiyanak sa itsura ko. Hindi ko na yun inisip kasi mas inisip ko na baka madapa ang batang ito. Kaso, napahinto ako sa gitna ng hagdanan nang makitang nakababa naman siya ng maayos. Binelata niya pa ako bago muling tumakbong palayo. Ma'am, buti gising ka na. Nasa dining area na po si Sir. Hinihintay ka. Pagsasalita bigla ng isang kasambahay na nasa dulo rin pala ng hagdanan. O sige ho. Nagpatuloy na ako sa pagbaba at tinayos ang aking buhok gamit lang ang aking daliri. Nakita ko ang masamang tingin ng mag-ama pagdating ko. Naiintindihan ko tuloy si Nadine. Nakakainis yung ganito. Kapag napuno ako, lalayas din ako. Iiwan ko tong dalawang to. Pasensya na at natagalan ako sa pagising. Wika ko matapos umupo sa tapat nila. Maaga pa kasi ang 7:00 ko. Akala ko ba matagal magsigising yung mga mayayaman? Bakit ang presko na nila sa 7:00 ng umaga? Let's eat. Ani Kaiser sa malamig na boses. At kukuha na sana sila ng pagkain nang magsalita ako. Pray muna tayo. Pasalamat lang kay Lord. Nabitin sa ere ang pagsubo ng bata sa sinabi ko at ibinalik niya ang pagkain sa plato niya. Kaya naman sigurong papangit ng ugali ng mga to. Malayo kay Lord. Hindi nga nagdadasal. Well, may tiyahin din naman akong kada linggo nagsisimba. Pero demonyita ang bibig. Agad kong sinimulan ng dasal at ipinikit ko ang aking mga mata. 1 minuto lang ang aking dasal kit pagdilat ko, nakatitig na ang mag-ama sa akin. May problema ba? Hindi pa rin sila nagsasalita. Pasensya na, pwede na kayong kumain. Sobrang sarap ng kanilang hinanda na almusal. Hindi ko nga pinansin ang tingin nila kasi kain ako ng kain na para bang mauubusan ako. Ma'am, gusto mo pa ho ng kanin? Tanong ng kasambahay nang naubos ko ang kanin na nakahanda sa lamesa. Bigla tuloy akong nahiyat na patingin kay Kaiser. Pati ang bata gulat na gulat. Mas gusto ko tuloy makita silang galit kaysa magulat. Baka pagdudahan ako Hindi siguro malakas kumain si Nadine. Nagutom lang ako. Puro kasi ako inumi, kaya walang laman yung tiyan ko. Palusot ko. Mas gusto ko pang makita na galit sila kaysa ang magulat. Baka pagdudahan na nila ako nitong talaga. Papa, why are you allowing your wife to drink? Nakakahiya siyang maging mama ko. Mas mabuti pa nga si Ate Brenna na lang ang maging mama ko Tumikhim ako, bahagyang na-guilty sa kasinungalingan ko. Hindi na mauulit. Umirap siya sa akin. As if I care. Natameme ako. Hindi ako kailanman sinusungitan ng bata. Takot ang bata sa akin sa probinsya. Pero ito, may meeting pala sa classroom ni Kylie bukas. May trabaho ako kaya't ikaw ang a-attend na din. Wika ni Kaiser sa akin. Papa, bakit siya? Pwede namang si Ate Brenna. Ani Kylie na sobrang samamuli ang tingin sa akin. Ngumisi ako. Oo nga, si Ate Brenna mo na lang Mas lalo siyang nagalit. What? You're my papa's wife! Gusto mo si Ate Brenna mo, diba? Gulo mo Kylie. Lumaki ang boses ni Kaiser. Brenna is not here and she's busy. Si Mama Nadine ang a-attend ng meeting sa school. Walang nagawang bata sa desisyon ng kanyang ama. Kaya kinabukasan nagpakadakilang inaagad ako sa malditang bata. Tiniis kong ugali niya kasi role ko ang maging nanay niya. Alika, ayusin natin ang buhok mo. Pangungumbinsi ko nang puntahan ko siya sa kwarto niya. Nagsusuklay kasi siyang mag-isa. Kahit nga mga kasambahay, ayaw niyang palapitin. Ayoko! You're not my mother! O sige, hindi mo ako mother. Pero kailangan kasi nating ayusin yung buhok mo. I-braid natin yan. Marunong ako. Ayoko! Tinalikuran niya ako. Naibagsak kong balikat ko. Ikaw ang bahala. Ikaw lang naiiba sa mga kaklase mo kasi sila magandang ayos ang buhok. Sa'yo, nagmumukha kang bruha. Nilingon niya ako. Bruha? Oo, yung sobrang buhagag ang buhok. In short, pangit. Naiiyak na tuloy siya sa sinabi ko kahit lumapit na ako. Alam ko naman na ayaw mo sa akin pero nagmamagandang loob lang ako. Hindi mo ako mama. Pero magiging mama mo ko kasi kasal ako sa papa mo. Pwede mo naman akong tawaging Tia Nadine kung ayaw mo akong tawaging mama. Masama pa rin ang tingin niya sa akin.
Sige na, magkasundo na tayo kahit ngayon lang. Bukas pwede mo na akong sungitan ulit. Tumawad pa ako. Bumuntong hininga siya at binigay sa akin ang kanyang suklay. Hay, salamat. Mabait ka naman pala eh. Mahina akong tumawa saka ko sinimulang i-braid ang kanyang buhok. Pang Elsa style ang braid na ginawa ko sa kanyang buhok kasi mahaba to. Habang ginagawa ko to, panay ang tingin niya sa akin sa salamin. At kapag nahuhuli ko siya, umiiwas siya ng tingin. Nang matapos, nagmumukha siyang malinis na bata. Maaliwalas ang pagmumuka kahit sa lubong ang kilay. O, diba? Maganda lalo. Tulalang bata sa salamin. Tagumpay na napangisi ako. Tara na, malilate na tayo sa school mo. Wala sa sariling tumango siya at tahimik na sumunod sa akin. Hinatid kami ng driver sa school ng bata. Agad siyang pinagtitinginan ng mga kaklase niya pagkapasok namin sa kanyang classroom. Lalo na mga babaeng bata dahil sa kanyang hairstyle. Wow! Your hair is beautiful, Kylie. Sinong gumawa niyan? Tanong agad ng isang bata na sinamaan lang ng tingin ni Kylie. My mama did my hair. Tipid na sagot ni Kylie. Hindi makapaniwalang nakatingin sa akin ng mga kaklase niyang babae. Tipid lang akong ngumiti. At hindi na nagsalita kasi hinihintay ko rin ang pagdating ng iba pang magulang para mag-start na ang meeting. Palihim ko na lang na inirecord ang meeting sa classroom para ibigay to kay Kaiser. Wala naman kasi akong kaalam-alam sa anak niya kaya kahit makinig pa ako, hindi ko rin naman magagawang pagiging ina ko dahil ayaw naman sa akin ng bata. Pagkatapos ng meeting, nauna na akong lumabas kasi nakabusangot pa sa lamesa niya si Kylie. At ayoko naman siyang mas lalong inisin. Lalo na't hindi naman niya ako gusto. Hi po! Napaatras ako nang harangan ako ng 3 batang babae. Malaki ang ngiti sa kanilang mga labi at may dala pa silang suklay. Hello? Bakit? Pwede mo po ba kaming i-braid just like Kylie's hair? You're her papa's wife, right? Oo, kaso... Sige na, hindi kami ginagawa ng ganyan parents namin eh. Kylie's lucky to have you. Gusto rin namin ng ganyang hair. Bago pa man ako nakapagsalita, biglang sumulpot si Kylie at humarang pa sa gitna. No, my mama won't do it for you. Binalingan niya ako. Let's go. They're my enemy. But you said you don't like your mother, Kylie. Kaya akala ko okay lang sa'yo. Ano ba naman to? Away bata? Pasensya na. Kailangan na kasi naming umuwi eh. Pwede naman kayo magpa-hairstyle sa yaya nyo kung busy ang parents nyo. Ani ko't hinawakan agad si Kylie sa kamay. Let's go? Hindi naman niya ako minelditahan at kusang sumama sa akin. Pagdating namin sa kotse, agad niya akong binalingan. I like my hair today. Gusto ko rin ng ganito tomorrow. Di ba si Ate Brenna mo naman ang gusto mo? Pwedeng siya na lang ang gumawa. Asar ko. Sumama ang kanyang timpla. You're my mother! Ikaw dapat ang gumagawa. Kung gusto mong magustuhan kita, you have to do your best. Nagulat ako nang makita ko na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Bigla tuloy akong naawa. Nasaan kaya yung tunay na ina nito? Iniwan ba siya? Sige. Sige, gagawin ko ang lahat basta wag ka lang maging masungit sa akin. May anak ba na masungit sa ina, ha? I don't know. Hindi naman ako nakakaranas ng may mama. Papa's always busy. Di tayo na lang. Hindi naman ako busy. Lumapit ako para punasan ng luha sa kanyang mga mata. Huwag ka na ngang umiyak. Araw-araw kong pagagandahin yung buhok mo para araw-araw may inggit yung mga kaklase mo. Pagdating namin sa bahay, tumakbo ang bata patungo sa isang opisina ni Kaiser. Agad ko siyang sinundan kasi baka madapa siya. Ako pa ngang nagbukas ng pinto nang maabutan ko kaso pagbukas namin, natigilan kami pareho ni Kylie nang makita si Kaiser na may nakakandong na babae sa kanya. Kita ko ang panlalaki ng mata ni Kaiser nang makita ko at agad niyang itinulak ang babaeng kumandong kaya't nahulog to sa sahig. Diyos mio, kawawa naman. Ouch! Kaiser! Reklamo ng babae at nang makita kami, agad bumaba ang tingin sa bata. Oh, Kylie! Bakit ka po nakaupo sa lap ni Papa? Ate Brenna? Inosenteng tanong ni Kylie. Kailangan kong tawagan si Nadine. Cheater tong asawa niya. My gosh!
Malaking balita ito. Oh, well, why are you here? Tanong ni Kaiser sa akin. Katatapos lang kasi ng meeting sa school at dumiretso si Kylie rito. Kaya pinagbuksan ko siya. Tiningnan ko ang babaeng napahaplos na sa kanyang puwet. Siguro dahil malakas ang pagkakabagsak niya sa sahig. Ayos ka lang ba, miss? Mukhang masakit ang pagkakahulog mo ah. Kita ko ang inis sa kanyang mukha sa tanong ko. Iyon lang naman, lalabas na ako. Mukhang may tinatrabaho pa kayo eh. Sabi ko't nagbaba ng tingin sa bata. Dito ka lang ba? Andiyan ang ate Brenna mo. Lalabas na ako ah. Bago pa man siya makapagsalita, lumabas na ako at sinarang pinto. Doon lang ako nakahinga na maluwag at agad tumakbo patungong kwarto para tawagan si Nadine na ngayon ay nasa US na. Hello, my dear sister! Is there a problem? Bungad niya nang nakipag-video call ako. Nagpalingalinga muna ako bago ko siya sinagot. Nadine, may babae ang asawa mo. Nakita ko nakakandong sa kanyang hita. Napabalikwas ng bangon si Nadine sa narinig. Nabuhay yatang dugong tsismosa niya. Really? Oh my gosh! Ano ginawa mo? Kinamusta ko lang ang babae kasi tinulak siya ni Kaiser. Humagalpak ng tawa si Nadine sa kabilang linya. Really? Ba't mo kinamusta? Dapat sinabunutan mo kasi nagpapanggap kang ako, di ba? Napakurap-kurap ako. Kidding! Si Brenna yan ano? Oo, sino ba yun? Naku, sekretary yan dati ni Kaiser. May gusto yan sa kanya at close sila ng demonyito niyang anak. Anong gagawin ko? Hayaan mo na, mas maganda nga yan eh. Para mapadali ang pakikipaghiwalay ko. Ani na din sabay ngisi. Alam ko naman na hindi na rin magtatagal ang kasal namin ng lalaking yan. Kasi hindi naman namin gustong isa't isa, no? Kaya hayaan mo siyang makipaglandian sa dating sekretarya niya. Malay mo kapag nag-alok ng divorce, tawagan mo agad ako para uuwi ako dyan. Okay? Makikipag-divorce ka? Abay syempre, hindi ko naman gustong maikasal sa kanya in the first place, no? Pero hindi naman ako pwedeng makipag-divorce sa kanya kasi tinulungan niya nga si Papa kaya dapat siyang makikipaghiwalay. Napatango ako. Sige, so hahayaan ko lang ang babaeng to? Si Brenna? Oo, hayaan mo yan. Make your enemy closer, Narda. Diba sabi ko naman sa'yo, madali lang ang trabaho mo kasi wala namang paki sa'yong mag-ama na yan. Eventually, matatapos din ang lahat ng to. May pinag-usapan pa kaming iba ni Nadine bago niya ibinaba ang linya kasi matutulog pa raw siya. Napabuga na lamang ako ng hangin at akmang lalabas na sana nang makita ko na nakabukas pa lang pinto at nakita ko si Kylie doon. Nakatingin sa akin. Nanlamig ako. Wait, kailan pa ba siya dyan? Kylie, nandito ka pala? May kailangan ka? You're an imposter! Wika niya sabay lapit sa akin. You're not Mama Nadine! Ha? Ano sinasabi mo? I heard you. Nakipag-usap ka kay Mama Nadine. You're an imposter! Hindi ako nakapagsalita. Diyos ko, hindi pa nga ako nagbuwan dito, nahuli na agad. You're not Mama Nadine, and I will tell Papa about it. Bago siya makalabas ay hinarangan ko na siya. Gulat siya sa aking ginawa. Please, don't tell your papa about this. Pakikiusap ko't naubusan na ako ng sasabihin. Saglit lang naman to eh. Yung mama mo nasa ibang bansa kaya habang wala siya, ako muna saglit. Kaya pala hindi ka galit nang makitang nakakandong si Ate Brenna kay Papa. Kasi hindi ikaw si Nadine. Namutla ako lalo. Huwag mo namang sabihin. Wala naman akong gagawing masama eh. Hahayaan kitang magmaldita sa akin. Gagawin kong lahat ng gusto mo, wag mo lang sabihin please. Malalagot ako eh. Nanliit ang kanyang mga mata. Tinuturuan mo ba akong magsinungaling? Hindi naman. Ngayon lang, please. Gagawin kong lahat ng gusto mo basta wag mo lang sabihin. Umangat ang sulok ng labi niya. Really? Tumango-tango ako. Oo. Well then, I won't tell. Nakahinga ako ng maluwag. Who are you anyway? Nakagat kong ibabang labi ko. Kakambal ako ni Nadine. Basta wag mo lang sasabihin ha, promise. Araw-araw kong pagagandahin yung buhok mo. Gagawin mo ang lahat ng gusto ko? Tumango ako.
Oo, gagawin ko. Ano bang gusto mo? Palayasin mo si Ate Brenna sa bahay. Hamon niya. Ha? Uy, di ba paborito mo yun? Hindi na. Nilalandi niya ang papa ko. Bakit ko naman gagawin yun? Sabi ni Nadine hahayaan ko daw. You won't do anything for me kasi susundin mo ang gusto ni Mama Nadine. She wants my papa to cheat so she can have a divorce. I won't let that happen. Naku, hindi. Gagawin ko yung gusto mo. Palalayasin ko yung Brenna na yun. And tonight, tatabi ka kay Papa. Nalaglagan pang ako. Ha? You can't do it too? Alam mo namang hindi ako si Nadine. You're Nadine right now. Kung ayaw mo, sasabihin ko kay Papang nalalaman ko. Oh, sige na. Tatabi ako sa Papa mo mamayang gabi. Ano ba naman tong batang to? Ilang taon na ba to't bakit maraming alam sa buhay? Bumalik ako sa opisina ni Kaiser at nakita ko si Brenna sa couch. Nakaupo samantalang si Kaiser naman ay nasa swivel chair niya pa rin. Nagulat sila sa pagdating ko. Nilingon ko si Kylie sa labas. Tumango siya sa akin. Napalunok ako. Brenna, right? Tanong ko. Umangat ang kanyang kilay. Yes. Are you Kaiser's mistress? No. Si Kaiser ang sumagot. She's not. What you saw? Umalis ka rito. Malamig kong sabi kay Brenna na ngayon ay nanlalaki na ang mga mata. Pati si Kaiser ay nagulat sa sinabi ko. Please, umalis ka na. May bata sa labas na nagmamasid. And who are you to layas me? Ang pangit naman ng konyo mo, girl. I am his wife. Ikaw, sino ka ba? Umalis ka dito. Bakit ka ba nandito? Bubuka ka ba sa harapan ng husband ko? Ang landi mo naman. Napatayo siya. Nandito ako to help Kaiser at... Umalis ka na. Alis. Shoo! Inis kong sabi. Napatingin na siya kay Kaiser. Kaiser! Umalis ka na, Brenna. Pagod na wika ni Kaiser. Hindi naman kita pinapunta rito eh. Umalis ka na. Kita ko ang panlulumo ni Brenna bago nag-walk out. Binangga pa ako kaya't sa inis ko, hinila kong buhok niya. Aray! Hala, sorry. Gumalaw kasi mag-isa yung kamay ko eh. Napangiwi ako. Ha! Inis niyang wika at nagmamadaling umalis. Nang nakaalis na siya, nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, tapos na rin. What are you doing? Lumapit na si Kaiser sa akin. Nagsiselos ka ba? Hala siya. Hindi ah. Ba't naman ako magsiselos? Umangat ang sulok ng kanyang labi. Bakit mo siya pinapaalis? Sabi ni... Ano naman ngayon? Ang pangit kayang tingnan. Baka naman ikabit mo talaga yon. She's not. Sus, umupo nga siya sa hita mo eh. Imposible namang hindi ka natayuan. Kita ko ang pandidiri sa kanyang muka. Umupo siya sa kandungan ko nang bumukas ang pinto. Saktong pagpasok no kahit nagulat ako't na itulak siya. Aminin mo na lang kasi na nagsiselos ka. Di naman masama kung nagka-feelings ka na sa akin, Nadine. Dahil asawa mo naman ako. Tigilan mo na yung pagsusungit mo. Ang feeling naman ng lalaking to? May kumatok sa pintuan. Nang tingnan namin, si Kylie ito na makahulugang nakatingin sa amin. Kylie, what's wrong? Papa, I have something to tell you. Namilog ang aking mga mata at unti-unti ko siyang inilingan. What is it? Magsasalita na sana si Kylie pero agad ko siyang nilapitan at sabay na hinarap si Kaiser. Gusto sana kitang makasama sa pagtulog, Kaiser. Sabi ko na nagpamilog sa kanya mga mata. Iyan kasi ang sasabihin ni Kylie. Nahihiya lang ako, di ba? Umangat ang sulok ng labi ni Kylie at tumango. Napapikit ako dahil sa kahihiyan. Dapat hindi na magtagal pa si Nadine sa ibang bansa. Baka kung ano pang ipagagawa ng batang to. Baka sa susunod ay magre-request na ito ng kapatid. Awa na lang talaga sa akin. You want to sleep with me? Oo, as in tabi lang sa pagtulog ah. And what's wrong with that? Asawa naman kita, di ba? Nanliit ang kanyang mga mata sa akin pero tumango siya. Alright, he will sleep with me. Hiya ako nang umiti at binalingan si Kylie. Tatabi ka rin, di ba? Umiling si Kylie. No. Nanlumo ako kaya't kita kong matagumpay niyang ngisi. Magandang araw mga viewers!
Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Isang beses lang ako matutulog dun Pakikiusap ko kay Kylie nang ihatid ko siya sa kwarto niya. Alam mo namang hindi ako sinadin tapos ipapatabi mo ko sa papa mo. Dumiretso siya sa higaan niya kaya't napatingin na lamang ako sa kanya. You said you'll do anything for me. Or, I will say it. Oo naman, pero sana wag namang ganun kalala. Mabalik naman si Nadine dito Ilang buwan lang ako rito. How many months? Depende. Just say it. 6 months. Natigilan siya bago ko tiningnan. Okay, you may go now. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas na ako sa kwarto ng bata. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay Nadine ang tungkol rito. Baka mag-war shock yun kapag nalaman niya na alam na ng bata na nagpapanggap lang ako rito. Hindi rin kasi ako naging maingat. Pinangunahan ako ng pagiging chismosa ko. Ayan tuloy. Tumabi nga ako kay Kaiser sa gabing yon. Sobrang awkward kasi nakatingin lang ako sa kisame habang hinihintay ang paglabas ni Kaiser sa banyo. Malaki naman tong kama niya. Di naman siguro kami magdidikit. At saka first time ko ring makatabi ang isang lalaki. Baka hindi ako makatulog nito. Napaigtad ako nang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Kaiser na tuwalya lamang nakapulupot sa kanyang katawan. Napatitig tuloy ako. Ang sarap naman ng asawa ni Nadine. Huwag mong titigan. Natauhan ako sa kanyang sinabit nag-iwas ng tingin. Hindi ko tinititigan. Tumalikod ako para hindi ko na siya makita. Ikaw itong gustong makatabi ako pero mauuna kang matulog? Hindi ka narito para matulog lang, Nadine. Nanindig ang aking mga balahibot na pakapit sa aking kumot. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya ako sinagot, kaya kinabahan ako. Saktong paglingon ko, nasa harapan ko na siya. Halos kumawala ang aking kaluluwa nang makitang nasa kama na siya. Hindi pa rin nagbibihis. Nataranta ako. Anong ginagawa mo? Ito ang ibig kong sabihin, Nadine. At hinalikan niya ako sa labi. Naistatwa ako sa aking pwesto at hindi nakagalaw dahil sa kanyang halik. Para akong naubusan ng dugo. Pati ang pagtibok ng puso ko parang nauubusan ng supply. Gumalaw ang kanyang labi habang nananatiling walang ginagawa ang aking labi. Kung hindi ko lang naramdaman ang kanyang kamay sa loob ng aking pajama, baka hindi ako natauhan. Agad ko siyang tinulak palayo sa akin. Kabang-kaba ko. Diyos ko, asawa to ni Nadine. Hindi ako si Nadine. Pulang-pula na ang buong mukha ko. What's wrong? Gusto mong katabi ako, right? Mahigit 2 buwan ang kasal natin, Nadine. Tama lang na gawin natin yun. Sundan natin si Kylie. Saka na. Umiling agad ako. Anong saka na? Ngayon ka lang pumunta rito sa kwarto ko tapos matutulog lang tayo? Kailan mo ba gustong gawin? After 6 months? Nauutal kong wika kasi babalik na rin si Nadine noon. Ang totoong Nadine dapat ang gumawa nito sa kanya. Hindi ako. Kita ko ang inis sa kanyang muka. After 6 months? Are you kidding me? Oo, lulo ka muna. Nalaglag ang kanyang panga habang ako nangangapa na ng susunod na sasabihin. Ikaw na rin ang nagsabi na bago pa tayo, di ba? Mas maganda siguro na kilalanin muna natin ang isa't isa, Kaiser. Ani ko kasi kabang-kaba na talaga ako. Bago natin gawin yon? Right. Umatras na siya. Tama ka naman. I'm sorry, matulog ka na. Babalik lang ako sa CR. Ha? Bakit ka babalik? Hindi niya ako sinagot at bumalik siya ron. Napasapo na lamang ang isa kong kamay sa dibdib ko at ang isa sa labi ko. First kiss ko yun. Kailangan kong pigilan ang libido ng lalaking yon. Dapat si Nadine ang bubukaka, hindi ako. Diyos mio, sa impyerno na yata ang punta ko rito Nasunog na ang mukha ko, masusunog pang kaluluwa ko sa impyerno. Halos hindi kami nagpansinan ni Kaiser kinabukasan. Hindi ko nga siya halos tingnan kahit nung kumain kami ng agahan. Napansin pa ito ni Kylie kahit napatingin siya sa akin. What's wrong? Wala naman. Ngumiti ako sa kanya. Natatakot na yata ako sa batang to. Papa? Tawag niya sa papa niyang tahimik rin. Are you guys okay? Kasalanan mo itong bata ka. Dapat sabihin ko nito kay Nadine
Hindi pwede yung ganitong klaseng paghihirap. Nothing anak, your hair looks nice. Well, si mama na din ang may gawa nito. At ipinakita niyang kanyang bagong braid hair na ginawa kong dalawa. Yung kay Ana naman ang style na buhok sa Frozen. Ako ang maghahatid sa'yo sa school anak. Sambit ni Kaiser na ikinagiliw ko kasi hindi na ako makakasama. Nang napansin ni Kaiser ang ngiti ko, sumamang tingin niya sa akin. Sasama ka sa amin. Ha? Kailangan pa ba yun? Kailangan, kasi pagkatapos nating ihatid si Kylie, magde-date tayong dalawa. Napatunga nga ako sa sinabi niya. Talaga, Papa? Magde-date kayo? May demonyitang ngisi na naman ang bata. Nai-imagine ko tuloy na may sungay siya. Bakit naman tayo magde-date? Sabi mo kagabi, gusto mong kilalanin muna natin ang isa't isa. Tama ka, mas maganda nga kung kikilalanin natin ang isa't isa, kesa maging aso't pusa na lang tayo rito. You'll be my wife forever kaya dapat lang na magkasundo tayo palagi. Forever? Meaning wala kang planong hiwalayan ako? And what do you mean by that? Napainom ako ng tubig. Wala naman. O sige, mag-date tayo mamaya. Hinatid na namin sa school si Kylie. Pagkatapos ay saka kami nag-date ni Kaiser. Dinala niya ako sa mamahaling restaurant. Nanibaguhan man ako nagpanggap talaga akong hindi ignorante. Kasi ako si Nadine ngayon, hindi si Narda. Pili ka. Binigyan niya ako ng menu. Nasa isang restaurant kami at may pa-background music pa na nakakakiliti talaga sa aking tiyan. Para kasing may nai-imagine ako sa music nila rito. Tiningnan ko ang menu ng restaurant at halos wala akong maintindihan. Napakataas kasi ng pangalan na para bang lahat ng ingredients ginawa na nilang title. May napili ka na? Napatingin ako kay Kaiser. Nakaangat ang kanyang kilay sa akin. Kumakain naman ako ng kahit na ano. Sabi ko sabay ngiti. Just tell me what you like. Nang ibinalik ko ang tingin ko sa menu, unang nakita ko ang litrato ng shrimp. Natakam ako bigla. Ipinakita ko kay Kaiser ang menu at itinuro ang litrato. Ito, gusto ko ito. Nanliit ang kanyang mga mata. Do you want to kill yourself? Huh? You're allergic to shrimps, right? Napatunga nga ako. Ha? Hindi naman ako allergic pero si Nadine, allergic sa shrimp? Sayang, natakam pa naman ako. Napalunok ako. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Pero may dala naman akong gamot dito kung gusto mo talagang kumain. Nagningning ang aking mga mata. Talaga? Tiningnan niya lang ako. Napangiti ako. Gusto kong kumain yan. Mukhang masarap Sobrang mahal din Isang sakong bigas na yata yan Sa sobrang daldal ko, napasabi pa ako ng hindi dapat. Kumunot lang ang kanyang noo bago tinawag ang waitress at sinabi ang aming order. Mukhang naging close na kayo ng anak ko Hindi ka niya na sinusungitan. Paninimula niya. Huh? Naku, sinusungitan ako lagi niyan. I see it. Palagi mong inaayos ang kanyang buhok. She's so happy about it. Oo, kawawa naman kasi. He'll be a great mom. Hindi ko inaasahan sa'yo yun Nataranta ako. Di naman. Nang sinabi mong gusto mo kung mas makilala pa, seryoso ka ba ron? Napalunok ako sa kanyang tanong. Seryosong seryoso kasi ang kanyang muka. Nakaapekto to sa aking puso. Oo naman. Gusto ko ring malaman ang tungkol sa'yo, Kaiser, para naman magkasundo tayo. Wika ko't bahagyang umiwas ng tingin. Really? Parang hindi ka galit na galit sa akin ng mga unang linggo. You want to divorce me so bad. Pero wala kang choice kasi nangangailangan ng pamilya mo ng tulong. People change. Agad kong resback. Hindi ko naman alam ang pinag-usapan nila ni Nadine at labas na ako ron. Tatabi ka pa rin sa akin mamaya. Ha? Araw-araw na. Namilog ang mata ko. Ha? Ayoko. Umangat ang isang kilay niya. Bakit? Di ba gusto mo kong mas makilala? Kailangan bang magkatabi talaga? Oo, kailangan para mas lalo kitang makilala. Wala akong magawa kung hindi ang tumango. O sige, tabi tayo. Ay nako, sana mabilis lang ang panahon. Baka mahuli ako sa sariling bitag ko. Ayokong makita ang sarili ko na magkagusto sa lalaking ito.
lalo na't pagpapanggap lamang naman ito. Sobrang saya ko nang matikman ko ang version nila ng kanilang shrimp, lalo na ang buttered. Hindi ko na nga napansin na may kasama pala ako. Kaya nang paubos na, napatingin ako sa kanya na nakatingin lamang sa akin. May problema ba? Pansin ko kapag kumakain ka, parang hindi mo na nakikita ang paligid mo ah. Masarap kasi. Hindi ko mapigilang sabihin. May sasabihin ka ba? Wala naman. Kinuha niyang tisyong nakahanda sa gitna at inabot niya ang aking muka. Hindi ako nakagalaw sa kanyang ginawa, lalo na nang naramdaman kong tisyo na hawak niya sa gilid ng aking labi. Ang kalat mo namang kumain. Nahiya ako bigla. Pasensya na. Natawa lamang siya at may kinuha sa bulsa niya at nilapag sa lamesa ko. Kita ko na antihistamin to. Salamat. Nako, hindi ko kailangan yan. Hindi naman ako allergic sa shrimp. Pero syempre, ininom ko pa rin sa harap niya kahit wala naman akong allergy. Para hindi siya magduda sa pagkatao ko. Kaya nang pauwi ako, inaantok tuloy ako. Halos hindi ko na makausap ng maayos si Kaiser kasi inaakit na talaga ako ng tulog. Inaantok ka ba? Oo, epekto yata nung pinainom mo sa akin. Sabay na sana tayong kumain sa labas kapag kukunin ko na si Kylie sa school. Napakurap-kurap ako. Lalabanan ko. Hindi pwedeng hindi ako kasama. Baka sabihin ng batang yun ang tinatago ko. Pero inaantok ka, di ba? Hindi na ako inaantok. Pagputol ko sa kanya. Sasama ako. Napangiti na lamang siya at pinokus na ang sarili sa pagmamaneho. Saglit lang naman kaming umuwi sa bahay kasi nagbihis ako ng ibang damit. Kumuha rin ako ng damit ni Kylie kasi hindi naman pwedeng naka-uniform siya sa gala namin ngayong hapon. Mabait naman pala si Kaiser kasi nagawa niya pa akong ngitian ngayon. Siguro kailangan lang talaga naming intindihin ng isa't isa para hindi kami mag-away. Kailangan niya din ng mahabang pasensya. 18 ako nang ipinanganak si Kylie. Pagkukwento ni Kaiser nang bumiyahe muli kami para sunduin na si Kylie sa school. Maaga akong lumandi, kaya maaga ring nakabuntis. Nasa na yung nanay ni Kylie? Iniwan ako. Natawa siya. Nasa ibang bansa na kasamang bagong pamilya niya. Bakit ka naman niya iiwan? May anak kayo eh. Hindi ba siya naaawa? Siguro dahil napagod na siya sa akin. Hindi niya rin naman ginusto ang mabuntis. Hindi niya sana itutuloy si Kylie, pero pinigilan ko siya. Kaya pagkatapos niyang manganak, iniwan niya ako. Hindi na rin ako naghabol. Napatango na lang ako. Medyo nagulat ako na bigla niyang ikinuwento yon. Hindi ko rin masyadong napagtutuunan ng pansin ng anak ko eh. Nung bata pa kasi ako, nag-aaral pa ako. Kaya lumaki siyang ganyan. Nalungkot ako bigla. How about you? Pwede mo ba akong kwentuhan tungkol sa'yo? Tungkol kay na din ba? Ano bang alam ko tungkol sa kanya? Pwede naman. Anong klaseng kwento ba? Nagka-boyfriend ka na ba? Naku, wala akong alam sa buhay ni Nadine. Baka wala. Wala. Kaya naman pala, hindi ka marunong humalik eh. Namula ang mukha ko. Pero wag ka mag-alala, tuturuan kita. Napasinghap ako't wala sa sariling pinakiramdaman ko ang aking puso. Bumibili sa tibok ng puso ko, kaya't nakagat ko na lamang ang ibabang labi ko. Busangot ang mukha ni Kylie nang kinuha ko siya sa kanyang classroom. Na-late kasi kami ni Kaiser kaya't siya na lang at ang teacher niya ang natira. You're late! Sorry na, traffic kasi. So, nag-date kayo ni Papa? Ha? Kumain lang sa labas. Hindi kayo nag-date? Hindi naman yata date yun. Date yun! Kiit niya. Tapos nag-kiss ba kayo? Nagulantang ako sa tanong niya. Ha? Hindi kayo nag-kiss? Bakit ko naman i-kiss ang papa mo? Alam mo namang hindi ako Gusto kong i-kiss mo siya sa cheeks ngayon kakain tayo sa labas. Wika niya habang papalabas na kami ng school. Kapag hindi mo gagawin yon, sasabihin ko kay papang sikreto mo. Nanlumo ako at tiningnan na lamang siya nang tumakbo siya papatungo sa papa niya. Macha-challenge talaga ako sa batang to. Hindi ko lubos akalain na mahihirapan ako sa mga pinapagawa niya sa akin. Dinala kami ni Kaiser sa isang kainan sa loob ng mall. First time ko rin to kaya't hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Kiss papa. Bulong ng bata sa akin. Gagawin ko ba talaga yun? Oo,
kung ayaw mong sabihin ko sa kanya ang sikreto mo. Nanlumo ako. Bumalik si Kaiser matapos mag-CR. Nadatnan niya ang aking reaksyon kaya't kumunot ang kanyang noo. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Binalingan ko naman si Kylie sa tabi ko. Papa, ayoko nang may katabi. Ani Kylie. Papa, tabi na lang kayo ni Mama. Ayoko siyang katabi. Namilog ang aking mga mata. Lintik na bata tong talaga. Kylie, what's wrong with you? Ani Kaiser. Ayos lang. Tabi na lang tayo. Ayos lang ba sa'yo? Yes. Umalis na ako sa upuan ko at lumapit sa tabi ni Kaiser. Kita ko ang malaking ngisi sa tabi ng bata. Maya-maya, dumating na ang pagkain namin. Namangha pa ako dahil may tag-isang slice kami ng strawberry cake. Wow! My birthday? There's no birthday. Ani Kaiser. Napangiwi na lang ako. Sa amin kasi sakalang may cake kapag may birthday. Nakalimutan ko na mayaman pala itong mga kasama ko. Pwede silang mag-cake araw-araw. Mama! Napatingin ako kay Kylie. Tinuro niya ang pisngi niya. Nanindig ang balahibo ko. Diyos mio, lintik na batang to. Kumain na muna tayo. Sinamaan niya ako ng tingin. May problema ba, Kylie? May sasabihin ako sa'yo, Papa. Nataranta ako kahit agad kong hinalikan si Kaiser sa pisngi nang hindi pa siya tumitingin sa akin. Gulat na binalingan ako ni Kaiser samantalang ako, pulang-pula na. Thank you kiss yun. Nauutal kong wika at saka nagsimula ng kumain. Sa gilid ng mata ko, mangha niya akong tiningnan bago muling nilingon si Kylie. What is it, Kylie? I love you, Papa. Yun po yung sasabihin ko. Salamat po sa food. Napapikit na lamang ako at hinayaan na lamang ang hiya sa aking katawan. Pero kahit ganun nga ang ipinagawa sa akin ng bata palagi, masaya pa rin ako kasi nagkakasundo na kami. Hindi ko alam kung bakit niya palaging inuutos na halikan ng papa niya, yakapin ng papa niya, at iba pa. May pakiramdam ako kung bakit. At sa totoo lang, ayokong makaramdam ng kakaiba. Lalo na temporary lang naman ako sa buhay nila. Naka-adjust na ako ng tuluyan sa buhay na ito, lalo na sa ugali ng mag-ama. Sineryoso pa ni Kaiser ang sinabi kong kilalanin muna namin ang isa't isa. Kasi bumait din siya sa akin. Bigla tuloy akong nanghinayang kasi hindi naman ako si Nadine. Kapag nalaman niya na hindi ako totoo, baka pandirihan niya ako. Pero gusto ko na lang ding enjoy ng lahat habang wala pa si Nadine. Kasi pagkatapos nito, hindi ko na sila makakasama pang muli. Kaiser's point of view. Tuluyang gumaan ang paningin ko kay Nadine magmula nang makita ko na gusto niyang maging maganda ang pagsasama namin. Kita ko rin kung papaano rin silang unti-unting naging close ng anak ko. Kahit noong una, ayaw na ayaw ni Kylie sa kanya. 3 buwan na magmula nang ikinasal kami at sobrang kita ang kanyang pagbabago. Kaya nang tanungin ako ng aking pamilya kung kamusta ang relasyon namin, iba na ang sagot ko ngayon. Maayos na kami, Mama. Nagkakasundo na kami. Gusto rin siya ng anak ko. Sagot ko sa kabilang linya at napainom na lang sa natira kong wine sa wine glass. Rinig na rinig ko ang tawanan ni Kylie at Nadine sa sala. May pinapanood kasi sila kahit hindi ko maiwasang mapasulyap doon. Halos hindi ko na narinig ang sinabi ni Mama dahil natulala na lamang ako. Lumalabas kasi ang dimple ni Nadine, bagay na hindi ko nakita noong unang buwan naming pagsasama o kahit noong pumirma kami pareho ng kontrata para sa kasal nito. Anak, nandyan ka pa ba? Mama? Talaga bang nagkakasundo na kayo ni Nadine? I remember gusto mo siyang hiwalayan matapos ang unang linggo ninyong pagsasama. Nakagat kong ibabang labi ko. It's because she changed. Hindi ko palalagpasin ang pagkakataong to. Masaya ang anak ko kapag kasama siya. Masaya ka rin ba, anak? Natigilan ako sa tanong na yon. Masaya nga ba ako? Hindi ko alam kung saya ba itong nararamdaman ko. Hindi ko naman pinagsisisihan na mas pinili kong kilalanin pa siya kesa napagtanto ko na napakaganda niya palang klase ng tao. She's funny and innocent. Hindi ko yun nakita sa kanya noong unang linggo namin. Kailangan ko pa pala siyang kilalanin para makita ko ang tunay niyang kulay. I think so, Mama. Natawa naman si Mama.
Ramdam ko ang saya sa kanyang boses. Well, that's good to know, anak. Sana patuloy lang kayo magkasundo. If Kylie wants that woman, you have to keep her lalo na't walang inang kinagigisna ng anak mo, Kaiser. Tumatak sa isipan kong sinabi ni Mama bago niya binaba ang tawag. Kylie! Tingnan mo yung 3 bero! Bumaba muli ang tingin ko sa dalawa sa sala. Sobrang saya nila sa pinanonood nilang cartoon movie. Nakakandong na sa kanya si Kylie kaya't nagtagal ang tingin ko sa kanila. What a lovely sight. Mas naging mabuti pang pagsasama namin ni Nadine. Marami siyang kayang gawin. Hindi ko nga alam na kaya niya palang magluto eh. Ang arte-arte niya nung una naming pagkikita. Ngayon nilulutuan niya ang anak ko ng pancake. Walang pasok ang anak ko kaya't nagkaroon sila ng oras. How about me? Gusto ko rin ng pancake. Wika ko nang lumapit ako. Napatingin siya sa akin. Gusto mo rin? Humilig ako sa counter. Yes. May kinuha siya sa kutsara niya at itinapat sa aking bibig. Susubuan niya ba ako? Wala sa sariling kinain ko ito at nginuya. Pinagmamasdan niya ang aking reaksyon. Ano sa tingin mo? Masarap ba? Napadila ako at tumango. Yes. Hay, mabuti naman. Nagtitinda kasi ako nito dati. Wika niya na nagpakunot sa aking noo. Nagtitinda siya? Ng pancake? Minabuti kong tingnan siya ng mabuti. Nagpatuloy lang siya sa pagluluto habang pinagmamasdan ko siya. Minsan hindi ko rin siya maintindihan kasi may monologue siya na hindi ko alam. Na para bang may ibang mundo siya bukod sa mundo namin ngayon. Papa, maliligo ako sa swimming pool. Paalam ni Kylie nang lumapit siya sa akin. Ikaw lang? Kami po ni Mama pagkatapos niya magluto. Napatingin ako kay Nadine. You want to? Oo naman, ang ganda ng swimming pool niyo. Wika niya na parang hindi pa siya nakakaligo. Tumango ako. Alright, pero tabi tayo mamaya ha. Uminit ang kanyang pisngit hiyang-hiya na tumango. Nagising aso ako at iniwan na sila ron. Yes, I like my wife. Hindi katulad noong una naming pagkikita na halos isumpa ko na siya. Ngayon, parang gusto ko na ng atensyon niya. Nang naligo na sila, pinagmamasdan ko lang sila. Nakaupo ako sa lamesa na may payong habang may laptop sa harapan. Biglang tumunog ang phone ko at nakita ko ang text ng isang hindi nakarehistrong numero. From unknown number. Hi Kaiser, this is Brenna. I know you already blocked me kaya't nag-text ako sa bago kong numero. Wala ako sa Pilipinas ngayon but I saw your wife here in the States. Napaayos ako ng upo sa aking upuan. Huh? Napatingin ako sa asawa ko ngayon na nagsasabuyan sila ng tubig ni Kylie. Nakaupo ng asawa ko sa edge ng pool kaya't kitang-kita ko ang kanyang hubad na likuran dahil naka-swimsuit siya. Kumunot ang noo ko nang makita ko ang peklat sa kanan niyang balikat, pababa sa kanyang likod. Naibalik ko ang tingin ko sa phone ko nang may panibagong text si Brenna. But this time, with a photo. Binasa kong muli ang kanyang text message. Look, akala ko kamukha lang pero siyang siya talaga. I didn't know she's here. Hindi pa matagal nang pinaalis niya ako sa bahay, Kaiser. Nagtagal ang tingin ko sa picture. Zinom ko pa nga ito at nakita ko nga ang kamukha ni Nadine sa isang restaurant. Mag-isa habang nasa kanyang phone ang tingin. Parehong-pareho ang hulma ng katawan at muka. What's the meaning of this? Napatayo na ako at pumasok sa loob ng bahay para tawagan si Brenna, kahit hindi na kami nag-uusap. Hello, Kaiser? What is this, Brenna? When I said, leave me alone. Leave me alone. Ano na naman ba to? Oh, I am just a concerned citizen, Kaiser. Nagmo-move on na nga ako sa iyo rito sa Amerika pero nakita ko siya. Hindi nga lang ako lumapit pero siya talaga yan. Bakit? Nandyan ba ang asawa mo? Yes, she's here. Oh, baka naman kakambal niya ito. I heard some rumors kasi about your wife. Na may kakambal yan pero sabi naman wala. I don't know. She's not my wife. Mariin kong wika at ibinaba na ang tawag. Ayokong masira ang kaligayahan ko. Bakit naman niya sinabi na nasa States ang asawa ko sino itong kasama ko palagi? Ang kayakap ko bawat gabi. Ang kasama nitong anak ko. Sino to kung ganun?
Kinalimutan ko na ang sinabi ni Brenna sa araw na yun at mas nagsumikap na lamang para sa tumitibay naming relasyon ni Nadine. Pero 2 linggo matapos kong malaman yon mula kay Brenna, may tumawag sa akin. Mukhang ibang bansa ang tawag kasi ibang numero. Sinagot ko ito sa gitna ng trabaho ko. Hello? Who's this? Hello? Good day. Is this Mr. Kaiser Mondragon? Yes, I am. Why? This is May from San Francisco. I just wanted to know that your wife, Nadine Mondragon, got into an accident. She's in our hospital right now, and you're one of her emergency contacts. What? I need you to come here, sir, for your wife. Bumilis ang tibok ng puso ko't unti-unting kumuyom ang kamao ko. Pagkatapos ng tawag, bumukas naman ang pinto ng opisina ko at pumasok ang nakangising asawa ko. Hindi ko magawang ngumiti pabalik dahil litong-lito ko. Hi, alam kong busy ka pero tanghali na kasi. Dinalhan na kita ng pagkain. Nilapag niya sa side table ang tray na dala niya at ngumiti sa akin. Kumain ka muna, stress ka yata sa trabaho. Gusto kong magmura. Kung totoo ang nalalaman ko ngayon, hindi ko alam. Magbubulag-bulagan na lang ba ako? I'll eat that one later. Malamig kong sabi. Kita kong nagulat siya sa akin pero ngumiti pa rin siya at tumango. O sige. Lumabas na siya sa opisina ko at iniwan akong tulala. Kailangan kong pumuntang Amerika agad para makumpirma ko ito. Hindi pwedeng manatili akong litong-lito. Prepare my flight. Wika ko sa sekretarya ko na nasa kumpanya ko. For US. Yes, sir. Huminga ako ng malalim at napapikit na lamang. Sana panaginip lamang ang lahat ng ito. Narda's point of view. Gusto ko nang aminin ang lahat kay Nadine, pero hindi ko na siya makontak. Gusto kong sabihin sa kanya na umuwi na siya rito kasi nahuhulog na ako sa asawa niya. Gusto kong umuwi siya rito bago pa ako tuluyang ma-attach at mahihirapang iwan ang mag-amang to. Kaso hindi siya sumasagot sa video call, kahit sa tawag hindi. Mama, are you okay? Agad kong itinago ang phone ko nang lumapit sa akin si Kylie. Nasa kwarto ko ako ngayon para pribadong matawagan ng aking kakambal. Lilipat rin ako sa kwarto ni Kaiser kasi tabi kaming matutulog. Okay lang ako, Kylie. Umakyat siya sa kama at tumabi sa akin. Mama, what is your real name? Nagulat ako sa tanong ni Kylie. Nagkasundo na kasi kami ngayon pero ngayon ko palang siya narinig na nagtanong tungkol sa totoo kong buhay. I don't want you to call Nadine if you're not her. Dagdag niya pa. Nagpalingalinga muna ako bago ko siya sinagot. Narda. Ako si Narda. Umawang ang kanyang labi. Wow! Ang ganda ng name mo, Mama. Oo, kaso secret lang natin ha. Tumango siya't niyakap ako. Nasanay na ako sa buhay na ito. Kaya kapag nangyaring babalik na si Nadine dito sa Pilipinas, matatapos na rin ang maliligayang araw ko. Alam kong mali, pero mahal ko na si Kaiser at ang anak niya. Mahal ko sila, kaya kapag binitawan ko na sila, masasaktan talaga ako. Pero hindi naman pwedeng ganito. Gusto kong kumalas bago pa lumala ang lahat. Aalis pala ako. Ilang araw ako mawawala. Ani Kaiser nang nasa kwarto niya na ako. Napatingin ako sa kanya. Saan ka pupunta? Abroad. Maiksi niyang wika. For business. Napangiti ako. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Akong bahala kay Kylie. Nagtagal ang tingin niya sa akin bago siya tumango. Kahit wala ang papa ni Kylie kasi nag-abroad, gumawa pa rin ako ng paraan para hindi siya mangulila. Nag-swim kami sa pool. Nilulutuan ko siya ng cupcake at inaayusan ko siya. Para kaming mag-ina na nagbabanding. I can call you Mama Narda since Papa's not here. Maligaya niyang sabi. Mama Narda, I have something to say. Oh, ano naman yun? I love you. Natigilan ako sa kanyang sinabi. If Papa will find out about you, I will defend you. I don't want you to go away. You're my mama after all. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Talaga? Yes. If you go away, I will go with you. I'll find you. Naku, malayo pa naman ang amin. Biro ko. I'll find you no matter what.
Seryoso niyang wika. But you won't go away. Papa loves me. He'll forgive you. Naku, hindi tayo sigurado dyan. Pero ngumiti lang ako at hindi na muling nagsalita. Pinatulog ko ng maaga si Kylie. 7:00 pa lang ng gabi. Tulog na siya kahit nakalabas ako ng kwarto nang marinig ko na may bisita. Sinong... Naputo sa ere ang itatanong ko nang makita ko kung sinong nasa sala. Nakita ko muli sa unang pagkakataon, ang aking ina. Kabang-kaba ko pero sinubukan kong ngumiti na parang walang nangyari. Kasi ako si Nadine ngayon. Hindi ako pwedeng umiyak sa harapan niya. Mama, anong ginagawa niyo rito? Nang nakalapit na ako, sinubukan kong yumakap sa kanya pero umiwas siya. Nakagat kong ibabang labi ko. Nag-e-enjoy ka ba sa ginagawa mo, Narda? Para akong nawalan ng malay nang binanggit niya ang totoong pangalan ko. Ma, ang kapal naman ng mukha mong magpanggap bilang si Nadine. Pinasadahan niya ako ng tingin. At ano, nagparitoke ka? Ma, nagsimula nang tumulo ang luha ko. Magpapaliwanag ako. Nang dahil sa ginawa mo wala si Nadine dito. Nasa ibang bansa't na aksidente. Namilog ang aking mga mata. Ha? Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa. Siya pong nag-utos sa akin ito, Mama. Na magpanggap bilang siya kasi gusto niya magtungo sa ibang bansa. Ayaw niya kasi sa kasal nito, Mama. Huwag mo akong tawagin ganyan. Hindi kita anak. Para akong nawala ng hininga sa sinabi niya. Paano mo nasasabi yan? Ano ho bang ginawa ko para magalit ka ng ganyan? Kahit na anong tanggi mo, anak mo pa rin ako. Ano bang kasalanan ko para parusahan mo ko ng ganito? Hindi ko kailangan ng isang katulad mo. Hindi ka naman siguro manhead para malaman ko bakit hindi kita isinama, right? Alam mo yun, ayaw sa'yo ng asawa ko. Kasi ikaw ang malas. Tingnan mo nga kami ng kapatid mo. Ang ganda ng mga buhay namin nang hindi ka namin isinama. Pero dahil lapit ng lapit si Nadine sa'yo, nahawaan na siya ng kamalasan mo. Ramdam na ramdam ko ang gigil niya. So dapat pala, namatay na lang ako, Mama? Namatay na lang ako sa sunog? Hindi pa ba sapat na nasunog yung kanan kong muka? Hindi pa ba sapat na parusa yun? Bahagyang lumaki ang kanyang mga mata. Narda, kahit hindi ka namin isinama, hindi naman kita pinabayaan. Kahit ano bang problema mo? Buwan-buwan pa rin akong nagpapadala sa'yo. Hindi yun ang kailangan ko. Sigaw ko kahit napaatras siya. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong bahay. Biglang kinabahan ako nang magising si Kylie. Bakit mo ba ako kinakahiya? Nakakahiya ba talaga ako? Nakaya mo akong iwang kapalit ng buhay na ito? Hindi niya ako sumagot pero kita ko na tumulo ang luha niya. Bakit mo ba pinaparamdam sa akin na hindi ako kamahal-mahal? Napakababaw ng galit mo sa akin. Ayaw mo sa akin dahil nakakahiya ako. Nakapag isinama mo ko at nalalaman ng mga kaibigan mong mayayaman, lalayo ang kanila dahil may anak kang malas. Yumaman ka lang hindi ka na marunong tumingin sa pinanggalingan mo. Nagalit siya ron kahit sinampal niya ako. How dare you? Totoo naman Kasalanan ko bang nangyari to sa akin? Kasalanan ko bang nasunog ang mukha ko? Bakit ako sinisisi mo? Naglalaro lang ako sa labas noon. Walang muwang. Hindi ko nga alam na may sasabog. Sisihin mong sarili mo kasi iniwan mo kami sa araw na yun para kitain yung jowa mo na ngayon ay asawa mo na. Dapat ikaw ang sisihin ko kasi nasunog ang pagmumukha ko. Pero hindi kasi mahal kita. Ina kita at ayokong magalit sa'yo. Napahagulgol na siya. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito ginagawa Ayaw mo naman sa akin, di ba? Kahit ano pang gawin ko. Ayaw mo sa akin. Dapat ako itong may karapatang magalit sa'yo kasi iniwan mo ko. Wala kang karapatang magalit sa akin. Wala! Nakagat kong ibabang labi ko matapos sabihin yon. Ngayon lang ako sumabog ng husto sa harapan niya at hindi ko yon pagsisisihan. Nang walang nagsalita sa amin, naisipan kong umalis sa eksena. Kaso bago yun nagsalita siya. Si Kaiser, nasa Amerika siya ngayon kasi na-aksidente si Nadine.
Nanlamig ako at gulat siyang tiningnan. Suminghap siya. Magagalit yun pag uwi kasi may impostor na nakapasok sa bahay niya. Bago pa man siya makabalik, mas mabuting umalis ka na. Tigilan mo na ito! Baka sa pagkakataong to hindi natutulungan ni Kaiser ang asawa ko sa kumpanya. Kaya bago pa mangyari yun, umalis ka na rito. Si Kylie, ako nang bahala sa batang yon. Umalis ka na. Nag-iwas siya ng tingin. Iyon na lang ang pambawi ko sa'yo. Baka ipakulong ka pa ni Kaiser sa ginawa mo. Ayoko namang mangyari yun. Hindi ako sinermonan ni Tia nang umuwi ako matapos ang ilang buwan kong pagkawala. Sa katunayan, manghang-pangha pa nga siya nang makitang bago kong itsura. Umalis ka ba kasi nagparitoke ka? Hindi ko siya sinagot. Saan ka ba kasi nagpunta? Alalang-alalang mama mo sa'yo. Natigilan ako ron. Nag-aalala? Si mama? Mukhang hindi naman nang magkaharap kami. Galit na galit pa nga siya sa akin. Kung alam mo lang, muntik na niyang baliktarin ng mundo, mahanap ka lang. Mapakla akong napangiti. Grabe yung exaggeration, hindi naman totoo yun eh. Pero mabutit, nandito ka na rin. May katulong na ako sa pagbabantay sa shop. Mabuting at wala ka ng peklat. Dadami ng customer sa kagandahan mo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako ron. Hindi ko gustong umuwi ako kasi nagustuhan ko ng buhay ko ron. Pero sana ayos lang si Nadine. Hindi ko alam na naaksidente pala siya ron. Kaya pala hindi na siya nagte-text sa akin. Sinubukan kong mag-move on sa lahat ng nangyari sa pamamagitan ng pagkabisi sa aking sarili. Tumulong ako sa barbecuehan at dumami niyang customer dahil sa kagandahan ko. Ang ganda-ganda mo na, Narda. Abay baka maubos ko itong barbecue mo, masilayan lang kita palagi. Napangiwi ako sa sinabi ng isang customer. O sige, ubusin mo na nang makauwi na ako. Ay naku, hinay-hinay para matagal kong masilayan ang pagmumukha mo. Pwede mo naman akong picturean para titigan mo ako kahit kailan mo gusto sa inyo. Sarkastiko kong sabi at pinaypayan na lamang niluluto ko. Gabi-gabi pa rin akong umiiyak. Halo-halo na itong emosyong nararamdaman ko. Iyak dahil kay mama na pinagtabuyan ako. Iyak dahil iniwan ko na ang magandang buhay na nararanasan ko. Kinaumagahan, napabalikwas ako ng bangon dahil sa sigaw ni Tia. Agad akong lumabas ng kwarto. Anong nangyayari? May bata! Sino ba yan? Paano yung nakarating dito? Tiyanak ba yan, ha? Kumunot ang noo ko at binalingan ng itinuturo ni Tia. Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Kylie na sobrang dugyot ng muka. Kylie! Agad akong lumapit sa kanya. Ano ginagawa mo rito? Sinusundan kita, Mama. Hinatid ako ng isang babae rito. Mama, wala akong maalalang nabuntis ka, Narda. Nakaramdam ako ng kaba sa kanya. Papaano kang nakarating dito? Baka mag-alala sila sa'yo. Lumayas ako, Mama. Sumakay ako sa isang bus. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Butit nahanap po kita. Ilang araw na rin akong nananatili sa bahay ng isang babae bago niya ako nahatid dito. Wala bang nangyaring masama sa'yo? Wala po. Mabait po ang babae. Tuluyan na akong napaluhad sa kaniyakap siya. Bakas ang takot ko ngayon. Napakalayo ng probinsyang ito tapos nandirito siya? Hindi siya pwede rito. Kailangan mong bumalik. Tatawag ako. Lalayas ako rito kapag tatawag ka, Mama. Naluha na rin siya. Ayoko ron. Gusto kong makasama ka. Kumirot ang puso ko sa sinabi niya at niyakap na lamang siyang muli. Hindi ko nga tinawagan si Kaiser dahil ayaw ni Kylie. Grabe kung mambanta ang batang to. Parang hindi na bata. Takot ako na lumayas nga siya kaya't hinayaan ko na lang siya sa bahay. Sumasama siya sa pagbebenta ko ng barbecue kaya mga lalaki may gusto sa akin. Nadidismaya nang makitang may kasama akong bata na tinatawag pa akong Mama. May anak ka na pala, Narda? Hindi ko siya sinagot. Si Kylie nagsalita naman. She's my mama. Mamma mia! Napariak na lang ang lalaki. Pwede mo akong tawaging papa. Pwede ako maging papa nitong anak mo, Narda. Napapikit na lamang ako sa inis. No, may papa ako and he's very handsome. Napabuntong hininga na lamang ako.
Kahit kasama ko si Kylie, nakabenta pa naman kami. Dugyot na nga ang bata kasi sumasali pa sa pagkuha ng uling. Maliligo ka mamaya ah, sabi ko habang naglalakad pa uwi. Ang dumi-dumi mo na oh. Opo mama. Napangiti ako kasi bumabait na talaga si Kylie. Kaso saglit lang ang aking ngiti dahil napahinto ako sa paglalakad. May nakaparada na kasing sasakyan sa labas ng bahay ni Tia. Kinabahan ako bigla. Oh, that's Papa's car! Nanlamig ako at hindi nakapagsalita. Lalo na nang tumakbo si Kylie patungo ron. Papa! Inihanda ko na naman ang sarili ko sa insultong matatanggap ko. Sumunod ako kay Kylie patungo sa loob ng bahay at nakita ko agad siya sa sala. Kausap si Tia. Nandito ka na pala, Narda. Nandito siya. Siya raw ang ama ng bata. Napatingin ako kay Kaiser na ngayon ay nakatingin sa akin. Napalunok ako dahil sa kanyang tingin na para bang nilulunod ka na sa kalupaan. Ramdam ko ang galit niya sa mga titig niya. Umiwas ako ng tingin. Kylie, nandito na palang papa mo eh. Sumama ka na sa kanya pag uwi. No! Ayoko! Agad siyang nagtago sa aking likod. I'm not here to take you. Ani Kaiser sabay baling sa akin. Narda, that's your name, right? Mahina akong tumango. Kita ko ang kalituhan sa mukha ni Tia. Nang napagtanto na mukhang seryoso, nagpaalam siya na magtutungo muna siya sa kusina. Ngayong nalaman ko na ang ginawa niyong magkakambal, siguro alam mo na rin ang mangyayari, di ba? Kinabahan ako lalo. Hindi ko na matutulungan pang pamilya ni Nadine dahil sa ginawa niya. I cut ties with her father's company. Nanlaki ang aking mga mata. Sigurado ako na sa puntong ito, mas magagalit si mama sa akin. Kasi dahil na naman sa akin may nasira na naman. Mas pinatunayan ng kung gaano ako kamalas. Kaya sakto lang na hindi ako isama sa bagong pamilya niya. Pwede mo na akong ipakulong? Ani ko. Hindi naman. So you lie? Lahat ng ginawa mo sa amin, pagpapanggap lang din yun? Ha? Parang pinahulog mo lang ako pero hindi totoo. Kita ko na nagdilim ang kanyang paningin. Hindi ako nakikipaglaro dito, pero kayong kambal, pinaglaruan niyo ako. Napayuko ako. I'm sorry. Alam ko na hindi madaling tanggapin ang sorry ko pero kahit naman nagpapanggap lang ako bilang si Nadine, totoo naman ang ipinapakita ko sa inyo. Liar. Napasinghap ako. Totoo yun. At saka matagal nang alam ni Kylie na hindi ako si Nadine. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Kaya nagkakasundo kami kasi nakikiusap ako sa kanya na huwag niyang sabihin sa'yo. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang kanyang anak na nagtago na sa aking likod. Sorry, alam kong... Hindi naman ako mahirap kausap, Miss Narda. May isang bagay kang magagawa para mapatawad kita at para ibalik ko ang tulong sa pamilya ni Nadine. Nagkaroon ako ng pag-asa. Anong dapat kong gawin? You need to marry me instead. Ha? Your mother mistreated you, right? You don't need to forgive her. But she will beg you for you to take her kasi babagsak ang asawa niya. Hindi ako nakapagsalita. I can forgive you too, if you will agree to marry me. Pero papaano si Nadine? Kasal kayo, hindi ba? I already filed for a divorce, baby. Yun din naman ang gusto niya mangyari kahit pinagbigyan ko na. Ayaw ng pamilya niya pero wala rin namang magagawa dahil sa nangyari. Bakit naman kita pakakasalan? Gusto kong maikasal sa taong mahal ko. Napatayo na siya. Then, do you love me? Bumilis ang tibok ng puso ko. Do you love me, Narda? Bakit ganyan ang mga tanong mo? Because I love you. Gusto kong malaman kung parehas tayo ng nararamdaman. Mahal mo ko? Yes. Pero ginawan kita ng mali, hindi ba? I don't care. I'll forgive you if you tell me that you love me. Napalunok ako. Say it. Mahal kita. Nasabi ko na. Pero hindi mo na kita pakakasalan. Nanlumo siya. What? Ikakahiwalay niyo lang ni Nadine para naman akong nagmumukhang kabit dyan. I don't care.
Marry me. Agad niyang kinuhang kamay ko at sinuotan ako ng singsing. Diyos mio, namumwersa ng lalaking ito? Ang sama talaga ng kanyang ugali. Tapos na ba kayong mag-usap? Sabay kaming napalingon kay Tia. Nagluluto kasi ako baka gusto niyo na maghapunan bago ituloy ang love story ninyo. Natawa na lamang si Kaiser at pinagsalikop ang aming kamay. Let's go, gutom na ako. Ang layo pala rito. Nakagat ko na lamang ibabang labi ko upang pigilan ang sarili sa pagngiti. Isinama na kami ni Kaiser pabalik sa bahay isang araw matapos siyang dumating sa probinsya. Pagdating ko sa bahay, nakaabang na si Nadine doon na naka-wheelchair na. Dali-dali siyang lumapit sa akin sa pamamagitan ng pagtulak niya sa sarili para lang makalapit sa akin. Narda! Sinalubong ko agad siya. Kita ko na naiiyak siya at agad akong niyakap nang magkatagpo kami. Thank you! You saved me from this marriage. Nagkatinginan kami pagkatapos. Hindi na ako kasal sa kanya. Pinakita ko sa kanya ang singsing sa daliri ko. Pero ikakasal na ako sa kanya. Napawi ang kanyang ngiti at sinamaan ng tingin si Kaiser sa likod ko. What? Ba't ka magpapakasal sa kanya? Masamang ugali niyan. Niyakap ako ni Kaiser mula sa likod. Wala kang magagawa na din. Dinala mong kapatid mo sa akin. She's better than you. Ew! Umirap siya. Well anyways, masaya ako para sa iyo, sister. Pero kung ayaw mo na sabihin mo sa akin, itatakas kita. Lumpo ka na nga, itatakas mo pang asawa ko? Napabugan na lamang ako ng hangin nang tiningnan nila ang isa't isa ng masama. Mukhang totoo nga na sila ang aso at pusa, kaya't hindi talaga sila pwedeng magsama. Kaiser? Humakbang si mama na ngayon ay halos hindi na makatingin sa akin. I just want to say thank you for giving us the chance. Salamat at hindi mo tinanggal ang tulong mo sa kumpanya ng asawa ko. You should thank my fiancé. Kung hindi niya ako pakakasalan, hindi na babalik ang tulong. Doon na napatingin si mama sa akin. Nakagat niya ang labi niya. I'm sorry anak. I know hindi ako naging mabuting ina sa'yo. Siguro nga tama ka. Wala akong kwentang ina. Alam kong napakalaki ng pagkukulang ko pero gusto kong bumawi. Kahit paunti-unti. Hindi ko alam kung dapat ko pa ba yung tanggapin pero tumango ako. Ayoko nang gawing komplikado ang lahat. Sige po. Tiningnan ko naman ang asawa ni mama na hindi nagsasalita. Pero ramdam ko ang kahihiyan niya. Wala siyang magawa kung hindi tanggapin ako sa buhay niya. Ngayong bumalik na sa normal ang lahat, hindi ko na kailangang magpanggap na si Nadine dahil may sarili akong pangalan. Bumalik muli ako sa buhay ni Kaiser at ng anak niya at inayos namin ang meron kami. Pakakasalan niya ako sa simbahan kaya't sumama ako sa mga plano kasi gusto niya ng opinyon ko. Mama, Papa, flower girl ako! Ani Kylie umupo sa kandungan ko. O sige, flower girl ka! Yay! Napangiti ako. Excited ka na bang ikasal, Narda? Napabaling ako kay Kaiser. Oo naman. Nanliit ang kanyang mga mata. Really? Hindi ka ba napipilitan kasi gusto kitang pakasalan? Mahal kita. Mahal ko si Kylie. Mahal ko kayong dalawa. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Mabuti naman kung ganon. Baka nga hindi mo ko lilingunin kung hindi ko lang inayos ang mukha ko. Niyakap niya ako. Hindi naman ako nahulog dahil sa pagmumukha mo. Nahulog ako dahil sa ugali mo. Mahal kita, Narda. Kaya wala ka nang kawala pa. Magiging asawa kita at magiging ina ni Kylie at ng iba pang anak natin. Pagkatapos niya yung sinabi, lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa labi. At matapos ang isang buwang preparasyon, tuluyan na akong ikinasal kay Kaiser Mondragon. Wakas!